Welcome back guys sa mga uyagan para sa panibagong toy unboxing and review. And today ang i-unbox and i-review natin ay walang iba kundi ang Iron Man from Hot Toys. So the Origin Collection, ito yung comic version. Out from the packaging, ito yung laman niya. Meron siyang plastic. Ito yung kanyang official box. Iron Man, The Origins Collection, 1/6 scale collectible figure by Hot Toys. Dun, 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 dun. So etong figure na to, meron siya ng dalawang edition. So yung meron ako dito is yung regular edition, and meron din dito yung deluxe edition na kung saan may mga kasama siyang display bases, or yung stand niya is meron siya ng parang mga computer. Siyempre, ito yung nakuha ko kasi ito yung available, and binili ko to kasi naka-sale siya. Excellent! Yes, sino ba naman ang ayaw ng sale? So, let's see the figure itself. So, inside sa box niya guys is protected siya ng styrofoam. Ito yung nakalagay sa kanya. And tingnan natin yung loob. The Origins. Ito yung laman ng kanyang packaging. Tanggalin na natin. Ito yung figure. So, nakarap siya ng plastic. And the figure itself is heavy kasi die-cast metal siya. Ito yung itsura ng kanyang figure guys. Nakarap din siya sa mga joints ng foam for protection. And out from the box guys, ito yung kanyang itsura. Cool! First on hand impression ko sa kanya is looks cool. Siguro kasi added factor yung I've always been a fan ng mga transparent or clear versions. So, and yung armor niya, may mga parts siya na transparent talaga. So, makikita mo yung nasa loob. So, it looks really cool. Lagay muna natin dito. Yan. Yung other accessories niya naman is eto. And I think dito sa baba, andito yung kanyang stand. Manual. And ito yung kanyang kasamang stand, and may kasama na rin siyang battery para sa kanyang lighting function. So let's get on and review this figure. Out from the box without any crazy poses, ito yung kanyang itsura. Napakaganda ng proportion ng figure na to. Very masculine siya and very unique, unlike sa other Iron Man figure na ang nagde-define ng shape is yung armor. Dito naman is talagang yung kanyang muscles. Very detailed din siya, and personally, gustong gusto ko yung transparent effect niya na nakikita mo yung details sa loob ng armor. And pag nailawan siya ng ilaw is sobrang ganda ng reflection. Pagdating naman sa paint, metallic gloss finish siya ng red and gold, which is very Iron Man guys. Moving on sa articulation, the head can look up like that and look down. Meron din tayong side movements, left and right. And meron din tayo ng 360 degree rotation sa kanyang ulo. And connected siya ng dalawang ball joint dito sa may head and neck, and dito sa may neck and body. So meron tayo ng movement dyan. Arm articulation. So ito na yung maximum niya guys na pwede mo siyang mataas, which is not that great para sa ganitong figure. Meron siya ng pulling mechanism dito. So,
may expose yung armor niya and pwede mo na siya mas ma-extend pa paharap for some other poses. Elbow, double joint siya. Kaya lang ito na yung maximum niya na pwedeng mabend kasi tumatama na yung armor niya dito. So meron din tayong swivel dito sa arm. Meron din tayong movement dito sa kanyang kamay. So pwede mo rin siyang maikot. Pagdating naman sa abdominal crunch, ito yung maximum na pwede niyang i-bend forward. Ito naman yung maximum na pwede niyang i-bend backwards. And meron din tayo ng left and right side movements dito. And mapapansin mo rin na may mga movement dito sa in-between sa mga abs niya. And meron siyang six-pack ha. Wow! Sana all! And meron din tayo dito ng side skirt or side plate. So, yan lang yung articulation niya. Up and down lang. Meron din tayo ng in-between dito sa may kanyang waist and legs. So, may konting articulation. Pwede mo siyang iangat para mas free na gumalaw itong kanyang legs paharap. Legs articulation naman. So, paharap. Yan na yung pwede niyang isipa, guys. Pag ganyan. So, pwede natin itong hilahin para mas free siya. So, yun. So, pag hinila mo siya, mas malayo na yung range na pwede niyang maabot. Still not that great para sa ganitong figure. So para may idea kayo kung gaano lang ka-limited ang articulation ng kanyang legs forward, ito lang siya. Ito na yung maximum na pwede niyang i-bend. I don't want to try it. Or let's try it for the sake of this review. Itatry ko siyang i-forward pa. And let's see what's gonna happen. So, nakaya naman siya guys. Nakakatakot lang kasi akala ko mababaya or mababasag. Pero yun, ito yung maximum articulation na pwedeng maabot ng kanyang paa paharapan. Side movement naman. Tangat natin yan. So, ito na rin yung maximum side movement. Ito naman yung maximum articulation na pwedeng maabot ng kanyang papalikod. So, limited lang ang kanyang leg movements. But one thing na nagustuhan ko dito is, when you bend the knee, napansin nyo ba guys? Pag binend mo yung knee niya, may mechanism siya dito na nag-open and nag-close yung part na yan. Yan. So, yan yung nangyayari every time you bend the knee. That's cool. So, yung knee articulation naman, naka-ratchet siya. Yan yung kanyang articulation. Ito na yung maximum para sa kanyang knee. And yan. These legs can swivel as well. So, yun. Para naman dito sa baba, walang movement dito. So, sa kanyang ankle, yung kanyang toes can be articulated like this. And meron tayo ng minimal left and right movement dito sa paa. And itong armor na to, meron siyang spring sa loob. Gumagalaw siya as you articulate yung ankle. And para i-install ang kanyang battery para sa LED effects para sa kanyang mata, so kailangan natin itong tanggalin. Itong kanyang face plates. And by the way guys, connected siya ng magnet. So very accessible lang and mabilis ang paglalagay nito. Ito naman, connected din siya ng magnet. Lalagyan mo lang siya dyan. And that's it. Makikita mo dito, andyan yung kanyang screw para sa paglalagay ng battery. And ito yung kanyang switch. And ito yung itsura niya guys kung i-on mo yung LED niya nang wala yung facial plate. So, on natin yan. Ilagay naman natin tong kanyang, yan yung kanyang itsura. And para naman sa lighting effect ng kanyang chest or yung kanyang arc reactor. So, andito yung lagayan ng battery sa likod. Yan. Medyo hassle ang paglalagay niya kasi marami kang parts na tatanggalin.
And eto, this time, hindi siya connected ng magnet. Connected siya ng peg joint. So, kailangan mo siyang tanggalin. Siguro mas okay kung naging magnetic din sana siya para mas accessible siya and mabilis lang. And syempre, pag lagi mo siyang ginagamit, since acrylic lang siya, may tendency na etong peg part niya is lalambot and maputol. So yun lang ang kailangan nating ingatan. And para naman sa kanyang beam sa kamay, so ito yung lagay ng kanyang battery guys. So meron siya ng dalawang LED function on both hands. Medyo hassle din ang paglalagay sa kanya kasi kailangan mo tong tanggalin na parts na to and ilagay yung battery sa loob. So ipapakita ko siya sa inyo. So, para tanggalin mo siya, kailangan mo ito i-open. Ayan. This side, meron siya dito ng connection para ma-open mo tong side na to. Andito yung battery niya nakalagay dito. Itong part na to is connected siya by a peg. Isa din sa mga kailangan natin i-watch out kasi may tendency rin siya na maputol. So ilagay na natin ang battery. So for me, isa sa mga big points nitong figure is yung hassle ng paggamit ng kanyang LED feature dito sa kanyang kamay. So which is kailangan mong mag-undergo sa lahat ng to. So yan, nalaglag pa. So tatanggalin mo tong kanyang armor dito. Tapos tatanggalin mo rin to. I-on mo yung switch. Ibabalik mo siya. Tapos ibabalik mo ulit to. Yun yung kailangan mong i-undergo ng mga steps para magamit mo yung kanyang LED feature sa kamay. Which personally I believe na mas pwede pang ma-improve ng Hot Toys. Yung mas accessible siya and mas less hassle para lang ma-activate itong kanyang LED function sa kamay. That's my personal take. Sa video na to, makikita mo yung tatlong way kung paano mo gustong i-display yung figure gamit yung kanyang interchangeable parts. So yung number 1, lahat ng clear parts naki-equip. Yung number 2, lahat ng metallic parts naki-equip. Yung number 3, lahat ng metallic parts naki-equip but using the pointy faceplate. At syempre meron pa dyan yung pang-apat, yung combination ng dalawa, yung metallic and transparent. So ikaw na ang bahalang mag-decide kung paano mo siya gustong i-display. So there you have it guys, Hot Toys 1/6 scale Iron Man The Origin Collection Marvel Comics figure. So overall, napaka-astig and napaka-cool ng kit na to. Kung halimbawa i-rate natin siya out of 10, bibigyan ko siya ng siguro mga 8. Hindi ko siya kayang bigyan ng 10 because of some reasons. Like yung kanyang articulation, medyo limited lang. Tapos, medyo hassle din yung pag-turn on ng kanyang LED features, lalo na yung nasa kanyang hand beam or hand blaster na kailangan mo pang tanggalin yung mga parts na yon. I think Hot Toys could do better. Sana next time. Maganda rin siguro kung halimbawa pwede siya na USB na lang yung LED niya para hindi rin siya makonsumo ng battery and you don't have to put the battery every now and then tuwing gagamitin mo yung light up features niya. Also, for other people, big issue din sa kanila yung dahil sa metallic gloss finish ang kanyang paint, fingerprint magnet siya. Wherein personally, I don't really mind. So, kasama talaga yon. Expected mo na yan, basta't mga metallic and glossy finish. Talagang laging magkakaroon ng fingerprint yan, lalo na pag pinaglalaroan mo. But it's part of fun para sa akin. And ang isa pa sa mga medyo setback na tong figure na to is yung kanyang kasamang display stand is very soft. So hindi ka pwede gumawa ng mga aerial pose. Hindi niya kayang i-hold yung bigat ng figure kasi nga medyo mabigat siya. So more on support lang talaga siya pag naka-display.
Yung iba, gusto nila na interchangeable lahat ng may acrylic na parts. Wherein for me, I don't really mind. Tulad nga ng sinabi ko, I'm a fan ng mga transparent and clear parts. So sa akin, mas maganda ang presence niya for me personally. But overall guys, napaka-astig and napaka-solid ng kit na to. Pagdating sa shelf presence, so far para sa akin, isa to sa may pinakamagandang shelf presence sa lahat ng Iron Man Hot Toys figure na nakita ko. And just to compare sa isa ko pang Iron Man figure from Hot Toys, yung holographic version. Ito yung kanyang itsura. Kayo nang bahala tumingin guys kung alin ang mas maganda para sa inyo. Pero para sa akin, pareho ko siyang gusto. Dito kasi made of clear armor siya. So, gustong gusto ko yung effects niya. And ito naman, sobrang napakaganda ng clear parts. Para sa iba, ayaw nila ng clear parts. Kasi hindi natin alam, maybe baka pag tagal-tagal, mag-yellowish yung transparent niya na na parts, yung acrylic. We'll see. So, only time can tell. Pero para sa akin, this is still a must-have. Lalo na kung ikaw ay isang Iron Man figure collector. Napakagandang addition nito para sa iyong collection. Siguro lang din kung halimbawa, pwede ako mamili between yung regular edition and yung deluxe edition. Siguro, dapat pala yung kinuha ko yung deluxe edition. Kasi kung ang habol mo is shelf presence talaga, mas magara siya tingnan na andun yung base yung mga computer. So, nakakita ko ng mga post dun. So, ang ganda niya. Pero kung halimbawa, yung way ng pagde-display mo ng Iron Man is pagtatabi-tabihin mo sila. So, this is a good thing to have kung wala ka masyadong pakialam sa base. Yun lang guys. Salamat sa panonood ninyo para sa unboxing and review natin ng Iron Man figure ng Hot Toys. Abangan nyo ulit yung mga susunod pa natin unboxing and review dito lang sa mga Oyagan. And sana mag-subscribe kayo sa aking channel para mas mag-grow pa siya. Maraming salamat, ingat kayo palagi, and lagi niyong tatandaan guys na hindi lang to basta mga laruan, ito ay pinagmumulan ng kasiyahan. Adios! Peace!